Ito po yung isang way ng pagluluto ko ng laing mga Marcis. At dahil birthday ngayon ng kapatid kong si Mean at isa to sa paborito niya, kaya naman nagluto din ako nito para matikman niya. Saktong-sakto po kasi nung namalengke ako at bibihira lang ako makabili nitong tampalin or yung parang taba ng baboy. Pag nakakabili po kasi ako ng ganyang tampalin mga Marcis, ang una ko naiisip na lutuin kung hindi laing ay munggo. At hindi po natin to kailangan gamitan ng mantika dahil yung mismong mantika ng baboy ang gagamitin natin dun sa pagluluto ng laing. Ang ilalagay ko pa lang sa hog dito ay pork kasim na hiniwa ko lang ng pa-strips at yung hipon. Paborito talaga to ng kapatid kong si Men, lalo na kung maanghang. Kaso hindi nga kami kumakain dito na maanghang, kaya ang nilagay ko lang ditong siling labuyo ay 2 piraso. Bahala na kung umanghang siya or hindi. At sunod na po natin dyan ilalagay yung pangalawang piga ng gata. Bali, bumili ako ng 4 na gata sa tagta 20 pesos. Kaya ako lang din naisip na magluto nitong laing dahil ito yung binigay ng kapatid ko nung 1 linggo pa na binigay raw galing Bicol sa kanila nung kapitbahay nila. At natsyempohan lang din talaga kanina nung namalengke ako na may nakita pa ako nakasapit doon na tampalin sa binibilihan ko ng baboy. Kung yung isang supot ang lulutuin ko ay saktong-sakto lang sa amin, pero dahil nga gusto ko i-share to sa mga kapatid ko at saktong birthday din ng kapatid ko ngayon na paborito to, kaya bumili pa ako ng isang supot. Ang mahal pala nito mga Marcis, 75 pesos na yung isang supot. At dahil nga ang lakas palang sumipsip sa gata nitong laing ay bumalik pa ako sa palengke para magdagdag ulit ng 2 tag 20 na gata. At naihabol ko na ilagay ulit yung pangalawang piga, then nagtimpla lang ako dyan ng asin. Maglalagay lang din po ako dito ng 2 pirasong shrimp cubes. Malakas pala talaga sumipsip sa gata yung ganitong pinatuyong dahon ng laing. Kasi sa pagkakaalala ko po, nung nagluto ako ng sariwang dahon ng laing, ay 3 gata lang po yung nagamit ko doon at talagang nag-creamy na din siya. At nung malapit na nga itong matuyo, ay inilagay ko na rin dito yung unang gata. Bali nilahat ko na yan, then ilalagay ko na rin tong mga hipon para mas lumasa yung katas ng hipon dun sa niluluto nating laing. Bali ang una ko nilagay na hipon ay 7 lang muna. Nagtabi rin kasi ako ng hipon para sa bossing ko at bala ko sanang ihalabos yon para pagdating niya may katerno yung laing niya. At ito na yung pangalawang tinabi ko na hipon, inilagay ko na rin para mas madami yung hipon at mas malasa dun sa niluluto kong laing. Bibihira lang din po talaga ako magluto ng ganitong laing dahil medyo magastos din po talaga, lalong-lalo na sa gata. Naglagay na din ako dyan ng 1 pirasong siling berde. Eto na po mga Marcis at nakapagluto na tayo ng ginataang laing na may hipon. Mas masarap nga daw po to kung may alimango, kaso hindi na ako nakabili dahil sobrang mahal. Kain tayo mga Marcis. Nagluto ako ulit ng laing pero ibang version naman. Naglagay ako doon ng tampalin. Parang taba ng baboy. Kain tayo. Ganda mga Marcis. Kain. Sarap. Ang sarap. Kaya sa amin yung taba. Nilagay kong tampalin. Hindi talaga ako sinatanghalian, hinintay ko itong maluto. Ako doon ito niluto. Kasi magdadala din ako sa bahay ng mga kapatid ko, birthday kasi ng kapatid ko si Mean. Kaya nagluto rin ako nito. Ang sarap. Promise. Siyempre, luto ko. Damnang pa ng masarap na Sprite. Malamig na malamig. Sarap. Promise, ang sarap. Hindi siya maalat. Hindi rin siya matabang. Sakto lang. Ang nilagay ko dito kanina yung shrimp. Extra light.
Nakagano naman. Napunan, ubos ko. Ah. Sarap. Thank you for watching.